Andy, kumusta ang naging resupply mission at ano-ano yung naranasan ninyo sa pagpunta sa Ayungin Shoal? Yes, magandang tanghali, Rosalie. Maayos naman kaming nakabalik dito sa Bulilian Port sa Palawan alas 2 ng madaling araw kanina mula sa West Philippine Sea para sa resupply mission sakay ng barko ng Philippine Coast Guard. Habang yung dalawang bangka na ginamit o na ang tawag ay Rero Team na ginamit sa pag-ahatid ng supply ay nakauwi na rin sa Oyster Bay. Huwebes ng umaga, naglayag patungo sa West Philippine Sea ang BRP Cabra MRRB-4409 ng Philippine Coast Guard. Kasama ang isa pang barko na BRP Sindangan 4407. Ito ay upang siguruhing ligtas na makararating sa Ayungin Shoal na nasa West Philippine Sea ang dalawang barko ng Rory Team na maghahatid ng supply sa mga sundalong nasa BRP Sierra Madre. Umaga ng Biyernes, sumalubong na sa amin ang isang barko ng Chinese Coast Guard at inikutan na ang aming sinasakyan. At pagkatapos nito ay nagkaroon na ng radio challenge sa pagitan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard. Conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national laws, we are proceeding according to our planned route. Tumindi ang tensyon dahil dinikitan na kami ng barko ng China. Dinikitan na po tayo ngayon ng barko ng Chinese Coast Guard. At hindi natin alam kung ano parating. Pero ngayon, nasa gilid na po natin sila. Halos paulit-ulit po yung ginagawang pagdikit ng barko ng Chinese Coast Guard dito po sa ating sinasakyan na Philippine Coast Guard. Sa ngayon ay 3 barko na ng Chinese Coast Guard yung nakadikit dito sa atin, sa ating barko sinasakyan at maging sa ating Rory Team na maghahatid ng supply. Hindi lamang barko ng Chinese Coast Guard ang nakita namin na nasa ating karagatan, kundi maging ang mga Chinese militia vessel. Hanggang sa naging 4 na ang barko ng Chinese Coast Guard na sumasabay sa amin. Maya-maya pa ay pilit na nilang sinundan ang isa pa nating barko ng Philippine Coast Guard at ng supply team. Ang isa namang barko ng China ay paulit-ulit ang ginagawang pagdikit sa ating barko. Itong barko ng Chinese Coast Guard na 21551 ay dumidikit at minsan ay pupunta sa hulian at muling sasabay dito nga sa ating sinasakyan ng barko ng Philippine Coast Guard. Sa kabila ng panghaharas, pagdikit ng barko ng Chinese Coast Guard ay tuloy-tuloy pa rin ang naging paglalayag ng ating barko kasama ang Rory Team. Subalit tuluyan ng naharang ng barko ng China at ng militia vessel. Ngayon po ay hindi na tayo makatawid sa gitna dahil nablock na po tayo ng 2 militia vessel. At yung ating resupply boat ay nakapagtuloy-tuloy naman at yung isa nating Coast Guard ay nandun sa kabila. Ang 2 supply boat ay sinasabayan din itong Chinese Coast Guard at ng militia vessel. Pero nakalusot ito at tagumpay na nakapaghatid nga ng supply sa mga sundalong nakadestino sa Ayungin. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng 2 barko ng resupply team, ay nananatili din na nasa harapan natin ang barko ng Chinese Coast Guard at militia. Rosalie, ngayon natin napatunayan ang buhay na ginagawa ng ating mga sundalo at PCC para lamang maghatid ng supply sa mga magigiting ng miyembro ng AFP na nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal upang manindigan na sa atin ang teritoryo na inaakit China. Rosalie. Andy, talaga naman na mapanganib yung ginawa ng Philippine Coast Guard para maihatid yung resupply mission, pero kailangan nyong gawin at personal nyo ang nasaksihan itong insidente na ito. Pero meron bang ulat ang Philippine Coast Guard sa kabuang bilang ng Chinese Coast Guard vessels at militia vessels na nandun sa area habang
nasa ruta papunta sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Meron kasing nabanggit sa iyong ulat na nasa 4 pero nadadagdagan pa yung bilang na yon. Rosalie, yan yung isa sa mga hinihintay natin dahil kausap na natin yung isa sa mga commander ng PCG na kasama natin sa hapon ay hihintayin pa yung pinaka-final na kanilang magiging report dito nga sa nangyaring resupply mission yan nga sa Ayungin Shoal. O Andy, para rin sa kaalaman ng ating mga kasangbayan, gaano ba kadalas ang resupply mission ng Philippine Coast Guard sa mga Philippine troops na nakadestino o nakaestasyon dyan sa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre? Base sa kanilang binabanggit sa atin ay monthly yung paghahatid ng supply para doon sa mga nakadestinong sundalo doon nga sa Ayungin Shoal. So minsan ay nag-a-advance ng paghahatid yung ating Dory team at sinusundan ito ng ating Coast Guard. O Andy, kabilang sa pinakamatitinding naging insidente dyan sa West Philippine Sea with regard sa Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard ay yung paggamit ng water cannon at maging ng pagtutok ng military grade laser. Pero magiging pulisiya na ba ng Philippine Coast Guard ang pagsasama ng Philippine media tuwing magsasagawa ng resupply mission sa mga sundalo natin na nakaestasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal? Yung pagsasama ng media ay kasi na rin sa binabanggit sa atin ay open ito. So pwedeng hindi sila magsama at pwede naman na magsama para mayroon ding talagang katunayan na mayroong talagang pangkaharas na nagaganap doon niya sa paghahatid ng supply sa Ayungin Shoal. O last question na lang, Andy, kung yun ang sagot ng Philippine Coast Guard, sa assessment ba ng PCG nababawasan yung pagiging matinding, bagamat sinasabi natin na itong pagpalibot pa rin ng mga barko ng China o Chinese Coast Guard, maging ng militia vessels, matindi pa rin yung aksyon na yan. Pero sa assessment ba ng PCG sa pamagitan ng mga Philippine media na kasama dyan sa misyon na yan, kahit papano nababawasan yung tensyon o yung pagiging agresibo ng China? Rosalie, sa ngayon ay wala pang binabanggit sa atin yung Philippine Coast Guard kung mababawasan ba yung pagiging agresibo ng Chinese Coast Guard sa tuwing magkakaroon ng resupply mission doon nga sa kanilang lugar ay hihintayin pa natin yung pinaka-final report nila kasi naghihintay lang din sila dyan sa kamay nilaan na magiging pinaka-official report bago sila magsalita. Okay, maraming salamat Andy Pagayona, nagulat ng live mula sa Palawan.